Nagbabalik po ang Christ Link. Ako po si Pastor Joey De Ocampo. Makakasama po ninyo ng ilang sandali sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ngayon ay mayroon pong kinalaman sa karanasan ng kaligtasan na alok ng Diyos sa taong makasalanan. Ngayon ang tanong, papaano nga natin tanggapin o kaya'y maranasan ang kaligtasan ito na alok ng Diyos sa isang taong makasalanan? Unang hakbang, we have to acknowledge our iniquities and sinfulness. Yes, acknowledging our iniquities and sinfulness, isa yan po sa hakbang at katotohanan kung papaano po natin tanggapin ang kaligtasang alok ng Diyos sa isang taong makasalanan. At ang aklat po ng awit, Psalm chapter 51 verses 1 to 3 ay nagsasalita po kung papaano ang isang tao nga ba ay makakaranas ng paglilinis at pagpapatawad ng Diyos. Pansinin po ninyo, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Dito sa talatang ito, mga kapatid ko, ay ipinakikilala at ipinauunawa ni Haring David na ang tanging makapapawi at makakaalis lamang ng kanyang kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos, sapagkat kinikilala niya na ang Diyos ay punong-puno ng kagandahan ng loob. Okay. At ang wika nga ay mayroon siyang malumanay na mga kaawaan. Kaya nga, walang pagdududa o pag-aalinlangan para kay Haring David na lumapit sa ating Panginoong Diyos sapagkat kinikilala niya na si Haring David, siya'y nagkasala sa harapan ng Diyos at ang tanging makakapawi lamang ng kanyang kasalanan ay walang iba kundi ang Diyos. Subalit tingnan po natin ang mga susunod na talata na sinabi niya. Sabi niya, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Mapapansin natin, mga kapatid ko, ang mga talatang ito, sangayon sa sambitla ni Haring David, dahil mayroon siyang damdaming kilalanin ang kanyang pagsalangsang at pagkakamali, at kilalanin na siya ay nagkasala sa harapan ng Diyos, naniniwala rin naman siya na ang Diyos ang tanging makapaglilinis at makapaghuhugas ng kanyang kasamaan. Kaya nga ang isang bagay na dapat gawin ng isang taong makasalanan sa harapan ng Diyos upang maranasan ang kaligtasang alok ng Diyos ay kilalanin na siya ay nagkamali. Kilalanin natin na tayo ay nagkamali. Kung magkagayon, tatanggapin natin ang pagliligtas ng Diyos. Ikalawang katotohanan upang maranasan ng isang tao ang alok ng kaligtasan ng Diyos ay matutunan niyang maghayag at magsisi mula sa kanyang mga pagsalangsang. Yes, confession and repentance from transgression. Isa po yan sa katotohanan na dapat gawin at maging damdamin ng isang taong makasalanan na ihayag at pagsisihan ang kanyang mga kasalanan. Maaari mong kilalanin na ikaw ay nagkamali, subalit hindi tumitigil doon. Kaakibat ng pagkilala na ikaw ay nagkamali, kinakailangan mo rin naman ihayag at pagsisihan ito. Pansinin po ninyo ang sinasabi sa aklat ng unang Juan, Kapitulo 1, talatang 9. Kung ipahahayag natin ang ating kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang keyword na maaari po natin gawin ay confess and repent. That's the second thing na maaari po natin gawin, mga minamahal na mga kapatid, upang maranasan natin ang kaligtasan mula sa Diyos. Ihayag at pagsisihan.
Ano nga ba ang ibig sabihin ng magsisi? Ang ibig sabihin ng pagsisisi, mga kapatid, ay pagkamuhi sa kasalanan, pagtalikod sa kasalanan. Ito yung sinasabi nating 180 degrees about face. Di ba? 180 degrees about face. Pagka minsan, kasi ang isang tao, ay ang kanyang pagsisisi ay ginagawa niyang 360 degrees. Bumabalik siya doon sa masama at kasalanang kanyang ginagawa. Hindi gayon, mga kapatid ko. Ang tunay na pagsisisi ay pagkamuhi at pagtalikod sa kasalanang iyong ginawa. At yan ang susunod pong hakbang na maaari po natin gawin upang maranasan natin ang alok ng kaligtasan ng Diyos. Ihayag ang ating kasalanan at pagsisihan ito. Ano po yung una? Dapat nating kilalanin na tayo ay nagkamali. Ikalawa, dapat nating ihayag at pagsisihan ang ating pong mga kasalanan. At kung magkagayon, tatanggapin po natin ang pagpapatawad ng Diyos. Ang sabi sa talata, siya ay tapat at banal na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan. So, yun po yung keyword o kay mga susing salita na dapat po nating tandaan, mga kapatid ko. Ang isang taong naghahayag at nagsisisi ng kanya pong mga kasalanan sa harapan ng Diyos ay nagtatamo ng pagpapatawad ng Diyos. Kasi ang Diyos ay tapat at banal na mapagpatawad sa isang taong tapat na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ikatlong bagay na dapat nating isaalang-alang upang maranasan ng isang tao ang alok ng kaligtasan mula sa Diyos ay ang tanggapin at paniwalaan ng ating Panginoong Hesukristo. Believe and accept Jesus Christ as our Savior and Lord. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawang salita ang nabanggit sa mga talatang ito. Maniwala o manampalataya at tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas. Pansinin natin, ang sabi doon, ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ang ibig sabihin, makakamit lamang ng tao ang buhay na walang hanggan na siyang gantimpalang mula sa Diyos kapag naranasan niya yung pagliligtas ng Diyos. Kaya nga, mga minamahal ng mga kapatid, manampalataya at tanggapin si Kristo ay isa sa mga susi na dapat nating pakatandaan upang maranasan natin ang alok ng kaligtasan ng Diyos sa atin na mga makasalanan. At another thing na pwede po nating tingnan upang maranasan o sabihin nating nagpapakita na naranasan nga natin ang alok ng pagliligtas ng Diyos ay yung kilalanin natin na tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo'y inaring ganap at iniligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ang sabi po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 2, talatang 8 ay ganito, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Pansinin po natin, mga kapatid ko, ang sabi natin kanina, ang pananampalataya sa Diyos ang siyang nagdadala sa atin na maari nating tanggapin ang buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya din, tingnan natin, ang siyang susi upang tanggapin natin yung pag-aaring ganap ng Diyos sa buhay natin at pagliligtas ng Diyos sa buhay natin. Ano nga bang ibig sabihin ng pag-aaring ganap o kaya justification? Ang pag-aaring ganap or justification ay ito yung pagdideklara ng Diyos sa isang taong makasalanan upang siya ay maging
matuwid. At kapag pinanampalatayanan natin ang ating Panginoong Hesukristo, okay, lalong-lalo na sa anyo ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo at sakripisyo para sa atin, tinanggap natin yung kanyang pagliligtas sa atin, then we are declared righteous before God because of Jesus Christ. Kaya nga, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo upang tanggapin natin yung pag-aaring ganap at pagliligtas ng Diyos, sapagkat ito'y isa sa katotohanan na tayo ay nakakaranas o naranasan natin ang alok ng pagliligtas ng Diyos. Justified and saved by grace. Another thing mga kapatid na dapat natin consider ay pagkatapos po nating tanggapin ang pag-aaring ganap at pagliligtas sa pamamagitan ng biyaya, yes, tayo po ay iniligtas hindi para gumawa para sa ating sarili lamang, kundi tayo po ay iniligtas para sumunod sa Diyos. Okay. We are saved to obey. Pansinin po ninyo ang sinasabi sa Roma 6 talatang 17 hanggang 18. Datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Pansinin po ninyo mga kapatid, dati-rati ang isang taong makasalanan ay alipin ng kasalanan. Dahil sa siya ay iniligtas ng Diyos, hindi na siya ngayon alipin ng kasalanan, kundi siya alipin na ng katuwiran. Dahil siya ay alipin na ng katuwiran at iniligtas siya ng Panginoon, ang kanyang mga gawi at mga gawa ngayon ay punong-puno ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po mapapansin po ninyo sa talata ay naging masunurin na ang isang taong iniligtas ng Panginoon. Naging matalimahin na ang isang taong iniligtas ng ating Panginoon. So alalahanin natin, we are saved to obey. Hindi po tayo kailanman maliligtas ng mabubuti po nating mga gawa. Okay. Sinasabi lamang dito, ang mabubuti nating mga gawa ay siyang bunga o resulta na tayo ay iniligtas ng ating pong Panginoon. Kaya po hindi totoo, mga kapatid, yung gumawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. No, we are saved by grace and we are saved to obey. Ako po si Pastor Joey D. Ocampo ng Christlink, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon.